Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 7. Para sa nilalaman, kagalingang pansibiko. Gawain 1. KP or KB, piliin mo ang tama. Tukuyin kung ang isinasaad sa pangungusap ay nagpapahiwatig ng karapatang panlipunan o karapatang pangkabuhayan. Isulat ang letrang KP kung ito ay tumutukoy sa karapatang panlipunan. Isulat naman ang letrang KB, karapatang pangkabuhayan. Una, karapatang pumili ng relihiyon. Karapatang maglakbay. Karapatan sa edukasyon. Karapatan sa pagmamay-ari. Karapatang makinabang sa mga likas na yaman ng bansa. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, KP. Pangalawa, KP. Pangatlo, KB. Pang-apat, KB. At panglima ay KB. Gawain bilang 2. Suri larawan. Suriin ang larawan. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy na tungkulin ng bawat larangan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Pagpapaunlad ng sarili, pagpapakita ng paggalang sa kapwa gaya ng pagpila kapag bumibili sa butika. Pakikilahok sa Clean and Green program ng pamahalaan. Pakikipaglaban para sa kalayaan. Pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Narito ang mga larawan. Unang bilang hanggang 5. Mahusay, ang tamang sagot ay unang bilang E, pangalawa A, pangatlo B, pang-apat C, at panglima ay B. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ano-ano ang mga konseptong may kaugnayan sa kagalingang pansibiko? Ano ang iyong sariling pakahulugan sa kagalingang pansibiko? Ibigay ang mga halimbawa ng mga kagalingang pansibiko. Ibigay ang pagkakaiba ng mabilisan at matagalang epekto ng kagalingang pansibiko. Paano mo napahahalagahan ang kagalingang pansibiko na ipinamamalas sa loob ng tahanan, paaralan at komunidad? Paano mo mapapanatili ang kalusugan at kalinisan sa iyong kapaligiran? Ibigay ang mga tungkulin mo sa pamilya, paaralan at sa komunidad na kinabibilangan. Gawain 3, punan mo ako. Susing salita ng aralin. Buuin ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Una, isang komunidad kung saan kabilang ang isang tao. Ano ang tawag rito? Tama, kalipunan. Pangalawa, ginagamit ang salitang ito upang tukuyin ang mga mamamayang bumubuo sa lipunan. Mahusay, sibiko. Pangatlo, tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Tama, ito ay kagalingang pansibiko. Konsepto. Ang konsepto ng kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay mga pagkakataong ginagamit ang sariling kakayahan para sa kabutihan ng nakararami. Atin itong isa-isahin. Kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang
may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Ito ang pinakamataas na kabutihang makakamit at mararanasan ng mga mamamayan. Ang kabutihang ito ay natatamasa sapagkat nanggagaling sa kagyat na pagtugon at pagmamalasakit ng kapwa. Mamamayan na kusang inihahandog ng indibidwal na may pagkukusa at walang hinihinging kapalit. Mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nitong ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Ang maagap na pagtugon sa tungkulin at maayos na pagganap sa mga tungkulin ay ilan sa mga salik sa pagkakaroon ng kagalingang pansibiko. Higit na mapapadali ang serbisyo publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Mas malawak ang maaabot kung magtutulungan ang mga tao para mapahusay ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mahihirap. Ipinapakita nito ang pinakamataas na antas ng pagkikipagkapwa sa pagganap ng mga tungkulin sa lipunan. Ang mga mamamayang may kamalayang pansibiko ay higit na nakatutuwang ng pamahalaan sa kanilang programa. Karaniwang sinasakop ng kagalingang pansibiko ang mga usaping may kaugnayan sa pangangailangan ng tao tulad ng edukasyon, kalusugan, kalikasan, hanapbuhay at iba pa. Narito mga halimbawa ng kagalingang pansibiko. Atin itong isa-isahin. May masidhing pagnanasang makapaglingkod sa kapwa ng taos sa puso. Kusang loob na tumutulong sa mga nangangailangan. May pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami. Laging handa sa pagtulong sa mga nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Paglinang sa kakayahan. Pagtitiwala sa sarili at pagiging disiplinado. Mahalaga ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko dahil tanda ito ng kakayahan ng isang lipunang namumuhay ng matiwasay, may pagmamalasakit sa kapwa at nangunguna sa kaunlaran. Ang bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa kapwa at sa bansa ng walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng gawaing pansibiko na paglilingkuran ang lahat, lalo na ang mga nangangailangan sa lipunan. Ang gawaing pansibiko ay may panandalian at pangmatagalan ding epekto. Para sa panandaliang epekto, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit. Para naman sa pangmatagalang epekto, pagtuturo ng iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan, mga program at proyekto sa literacy, pagbibigay ng pasilidad o kagamitan, pagbibigay ng kabuhayan, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga. Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko dahil sa epekto na mayroon ito sa isang tao o pamayanan. Natatamasa ang epekto ng panghabang buhay dahil nabibigyang solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. May mga gawaing pansibiko na maaaring gampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Isang halimbawa ay sasamahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan at samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Maaari namang malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko
na sinasalihan lalo na ng nakatatanda. Gawain bilang 4, bigyang kahulugan, bigyan ng sariling kahulugan. Batay sa pagkaunawa, magbigay ng sariling kahulugan ng kagalingang pansibiko. Kompletuhin ang pangungusap. Ang kagalingang pansibiko ay patlang. Gawain bilang 5, epektong dulot. Alamin mo. Tukuyin kung ang isinasaad sa pangungusap ay may pangmatagalang epekto o panandali ang epekto. Iguhit ang puso kung ito ay pangmatagalan at iguhit naman ang bituin kung panandali ang epekto lamang. Unang bilang, pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pangalawa, pagtuturo ng pagbabasa at pagbilang sa mga kabataan. Pangatlo, pagtuturo ng mga iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Pang-4, pagbibigay ng tulong sa mga nanlilimos. Pang-5, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Narito ang mga tamang sagot. Una, bituin. Pangalawa, puso. Pangatlo, puso. Pang-4, bituin. At pang-5 ay puso. Gawain bilang 6, ugnay-unawa. Ating ilapat at iugnay. Itala ang inyong mga pananagutan sa pamilya, paaralan at komunidad na nagpapakita ng kagalingang pansibiko. Gawing gabay ang mga halimbawa. Para sa pamilya, pagtulong sa mga gawaing bahay. Paaralan, paggalang sa mga guro. Komunidad, pagtapon ng basura sa tamang tapunan. Gawain bilang 7, kabutihang dulot. Ilista mo. Batay sa mga natutuhan mo tungkol sa kagalingang pansibiko, maging sa mga gawaing may panandalian at pangmatagalang epekto sa mga mamamayan, maglista ng mga nagagawa o naisa sa katuparan ng pamilya, paaralan at komunidad sa kalipunan o community na nabibilang sa may pangmatagalang epekto. Para sa pamilya, itinuturo sa mga anak ang pagsunod sa batas. Paaralan, hinuhubog ang mga mag-aaral na maging mabuting Pilipino. Komunidad, nagbibigay ng mga programa para sa kalinisan. Gawain bilang 8, tugon, waste segregation. Isa sa mga halimbawa ng kagalingang pansibiko ay ang pananatili ng kalusugan at kalinisan. Bilang tugon, ikaw ay gagawa ng segregation of waste sa inyong tahanan. Lagyan ito ng palatandaan o karatula na nabubulok, hindi nabubulok, at nare-resiklo. Kuhanan ito ng larawan at ipakita sa iyong guro. Para sa rubric, pamantayan, trash bin, label, at punctuality. Para sa pabaong pagkatuto, kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Halimbawa ng kagalingang pansibiko, may masidhing pagnanasang makapaglingkod sa kapwa ng taos sa puso, kusang loob na tumutulong sa mga nangangailangan. May pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami. Laging handa sa pagtulong sa mga nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Paglinang sa kakayahan. Pagtitiwala sa sarili at pagiging disiplinado. Pangmabilisang epekto, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pagsagip ng buhay kapag may aksidente.
Pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit. Para naman sa pangmatagalang epekto, pagtuturo ng iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Mga program at proyekto sa literacy. Pagbibigay ng pasilidad o kagamitan. Pagbibigay ng kabuhayan, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga. Bilang isang mag-aaral, paano mo napahahalagahan ang kagalingang pansibiko na ipinamamalas sa loob ng paaralan at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Para sa inyong pagsusulit, suriin ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa pagbibigay halaga sa mga kagalingang pansibiko. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at isulat ang M kung hindi wasto. Una, pinaghiwa-hiwalay mo ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Pangalawa, ikaw ay nag-organisa ng isang liga ng basketball sa barangay. Pangatlo, nagtatapon ka ng basura sa kalye. Pang-apat, ikaw ay nakikilahok sa Clean and Thrive program ng iyong barangay. Panglima, pinalik mo ang sobrang sukli sa tindahan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang T, pangalawa T, pangatlo M, pang-apat T, at panglima ay T. Para sa inyong taktang aralin, lagyan ng between kung ang isinasaad sa pangungusap ay naisagawa na ninyo. Sitwasyon, nagsasauli ng sobrang sukli sa tindahan. Tumutulong sa matandang tumawid sa kalsada. Nakapagbibigay ng mga maayos at malinis na damit at gamit sa mga nasunugan. Nakikibahagi sa paglilinis at pagpapaganda ng kapaligiran. Nagbibigay ng tulong sa mga pulubi sa kalsada.